Hello guys, for this video, i-share ko sa inyo kung paano ko ba na-renew ang aking PRC license this 2024. Ako nga pala ay isang professional psychometrician and this is my second time to renew my PRC license. Sa video na ito, pagkakaroon tayo ng tatlong part kung paano ko i-discuss ito. Una, ano-ano nga ba yung mga documents na dapat i-prepare? Pangalawa, i-share ko sa inyo yung experience and story ko nung nagre-renew ako ng PRC license ko. And pangatlo, bibigyan ko kayo ng guide and tips para sa pag-renew ng inyong PRC license. So, let's start. Ito nga pala yung mga documents na prepare ko bago ako pumunta ng PRC. In my case, dahil psychometrician ako, kailangan kong kumuha ng Certificate of Good Standing sa aking association, which is the Psychological Association of the Philippines. Pangalawa, dapat meron kang account sa cpdas.prc.gov.ph to track kung ilan na ba ang CPD points na na-earn mo. And then, kailangan mo rin malaman kung ilan ba ang CPD na dapat mong ma-earn bago ka mag-renew ng iyong PRC license. And last, dapat nakapag-login ka sa LERIS or yung prc.gov.ph kasi dun ka magbubook ng iyong appointment. Lahat ng link na yan ay ilalagay ko sa description box para meron kayong reference. First thing I prefer is yung Certificate of Good Standing kung saan nakuha ko ito sa aking association, the Psychological Association of the Philippines. Para sa aking mga kapwa psychmate, kailangan naging keep in touch tayo sa ating association. Importante yun. Kasi meron tayong annual fee na tinatawag na which is 500. Tapos pag na-late tayo, meron pa itong 200 na penalty if I'm not mistaken. So kung may balance ka, dapat ma-pay mo muna ito bago ka mabigyan ng Certificate of Good Standing. So easy lang naman ito eh. Magbabayad tayo through online and then after natin magbayad, siguro after a day, nakuha ko na ito, na-email na nila ito agad sa akin. So, ganun lang kadali. At ang kagandahan nito, hindi na natin kailangan pumunta sa office para kunin yung certificate. Ini-email na nila ito agad at pwede na natin itong i-print at tinatanggap naman yung PRC. Pangalawa natin na dapat i-prepare is yung CPD. So, login lang kayo dun sa link na pin-provide ko. Make an account. So, dahil pangalawang renew ko na ito, meron akong account na ito before pa. And then, check nyo rin yung memorandum ni PRC para hindi kayo nawawala. So, nung una kong renew, na-waive yung CPD ko. So, I don't know kung anong memorandum yun, pero na-waive siya. So, this is my first time na meron akong CPD na dapat na-earn. So, medyo kinabahan pa nga ako nito kasi wala akong maalala na umaten ako ng seminar. Pero luckily, umaten pala ako ng PAP convention noong 2021. So, nagulat na lang ako nung nag-login ako. Meron na siyang CPD points which is 16 points. Kaya mahalaga na alam mo yung account mo at nakikip track mo yung mga seminars na na-attendan mo para hindi tayo nagkakagulatan pagdating ng renewal. To give you reference, ito nga po pala yung latest memorandum from PRC. So, 2023 memorandum po ito. Kaya sa aking kapwa psychmates, abang tayo ng mga free seminars, mayroon naman, or yung PAP convention, kung maaari, attend tayo kasi napakalaking big help niya kasi ang laki ng points na makakredit natin kapag pumunta tayo sa PAP convention. Mahalaga na i-secure natin yung mga certificate natin sa mga seminar na na-attendan natin. In my case, pinrint ko itong certificate seminar ko from PAP. Third and the last is book your appointment sa LERIS or yung PRC website. Remember, dapat updated ang yung picture at least 6 months. Pangalawa, mag-pay ka na online kasi wala silang cashier sa loob ng PRC. Pangatlo, i-print mo yung renewal form na i-generate ng PRC website. For an overview and summary, these are the printed documents na pinrint ko bago ako pumunta ng PRC. So first,
the COGS or the Certificate of Good Standing. Pangalawa, renewal form. Pangatlo, yung CPD screenshot from the website. Pang-apat, the seminar certificates. Panglima, the electronic official receipt. And dali natin yung old PRC ID for reference. So, ito na yung day kung kailan ako pumunta ng PRC. So, dumating ako ng PRC around 2:30 p.m. In my case, ang appointment ko is 4 p.m. pero dumating ako ng 2:30 para mas matapos ako ng maaga. So, pagdating ko ng PRC, pinapunta agad ako ni guard sa renewal window. So, hindi ako nagkakamali. Mga dalawa lang kami nagre-renew. So, napakabilis. And surprisingly, ito lang tatlo lang to ang hinanap sa akin ng PRC personnel. So, una is yung Certificate of Good Standing. Pinrint ko siya. And then, the renewal form. Pinrint ko rin. And then, hinanap yung aking old PRC ID. So, tinignan lang nila. The PRC personnel check kung ako ba talaga yung nasa PRC ID. And then, chinek din ko ang updated ang aking pictures at least 6 months. And then, after nun, sinabi sa akin na nag-lag ako sa releasing. So, sa lag na papel, makikita lang doon yung license number, lalagay mo yung name mo, your professions, and the date kung kailan ka nagre-renew. So, kung makikita nyo sa video, konti lang talaga yung tao. So, after 3 to 5 minutes na paghihintay ko, may tumawag sa akin and then binigay na sa akin yung new PRC ID ko and then ito na yun. So, kudos sa PRC dahil napakadali na talagang mag-renew. So, hassle-free, lahat online na talaga. So, para sa hinihintay ng lahat, ito yung mga ibibigay kong tips sa inyo para mapadali ang inyong pag-renew ng PRC license. So, first, dapat importante na mag-keep in touch tayo sa ating association. Pangalawa, lagi natin i-track yung mga CPD points na meron tayo. Kinakailangan na kapag umattend tayo ng seminar, make sure natin na magre-reflect ito sa ating account. Pangatlo, make sure at least 6 months updated ang picture natin sa ating PRC website or the PRC account. Kasi ito yung nakikita kung problem, kung bakit bumabalik-balik yung iba ko nakakasabay kasi hindi updated yung picture nila. So, pinapa-update talaga ng PRC personnel ito sa kanila. So, wear proper outfit. So, make sure na hindi tayo naka-chinelas, naka-close shoes, naka-maong or naka-pantalon, hindi naka-skirt or naka-short, and hindi naka-sleeveless, and dapat naka-t-shirt tayo at least. So, pang-limang tips, dapat magkaroon tayo ng account sa PRC website and then basa tayo ng mga latest memorandum nila para updated tayo. Last tip is, importante na mag-save tayo ng money kasi pag-attend pa lang ng seminar sa CPD is napakamahal na ng mga seminars, though may mga free seminars naman. And kalimutan ko palang banggitin, yung renewal fee na binayaran ko through online is nagkakalaga ng 450 pesos. So, yun lang guys. If you have questions, comment down below and subscribe na rin kayo kung gusto nyo ng mga ganitong video and share this to your friends kung gusto nilang malaman kung paano nga ba mag-renew ng license. So, thank you for watching. Bye!